Are you ready for the word? Ready na po ba kayo makinig sa salita ng ating pong Panginoon? Kung ready na po kayo, kunin na po natin yung Bible po natin at buksan po natin sa John. Sa John chapter 10. John. Madali pong hanapin yon. John lang. Diyan lang yon. Yung book of John. John chapter 10. Mateo, Marcos, Lucas, 1. Matthew, Mark, Luke, John. Okay, nakita nyo na? Nakita na, tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang salita ng ating pong Panginoon. One verse lang, one verse. John chapter 10, o 2 verses pala, sorry. John chapter 10, verse 27 to 28. Ang sabi rito, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Sa Tagalog, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ni naman. You may be seated. So that alone can speak, mga kapatid. Pwede na po tayong umuwi. Yun pa lang, okay na, no? Yun pa lang verse na yun na nabasa po natin, self-explanatory. Napakaganda po ng message na gustong ituro sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay pinapaalalahanan ng atin pong Panginoon sa oras na ito. Ang title po ng atin pong mensahe ngayong araw, para po sa mga nagtitake note, ay pinamagatan po natin na quiet your mind, connect your heart, recognize the voice of God. Ang haba naman, Pastor. Bakit napakahaba naman ng topic? Actually, we are doing a series. We will be doing a series po ngayong buwan po ng June. Ang series po natin sa month na ito, sa buwan na ito ay Recognizing the Voice of God. So yun po yung series po natin. So series, big sabihin, buong buwan po ng June, ay yun po yung atin pong pag-uusapan about recognizing the voice of the Lord sa buhay po natin. So this morning, we will be talking about quieting your mind, connecting your heart. Bakit kailangan po nating patahimikin yung atin po mga isip? Kapag ang isip po natin ay napakarami po mga worries. Ang sabi nga po nila, there are giants of worries and fears and unbeliefs sa puso po at isip ng marami po mga tao sa mga panahon na ito. Kaya ngayon, ang dami-dami po mga mental illness sa panahon na ito. Alam niyo po ba yon? Nauso po yung mga mental illness sa panahon na ito. Depression, anxiety disorder. Diba? Ang dami-dami po mga sakit. Yung iba nga, hindi ko na maintindihan kung ano pong ibig sabihin nun. Diba? And because we tend to overthink, kaya minsan nagkakaroon tayo ng mga stress, na ano pa nangyari? Na-amplify yung mga sakit po natin sa katawan. Naalala niyo po si Dr. Willie Ong na nagkaroon po siya ng cancer. Yung cancer niya na yun, ayon sa kanyang diagnosis, ay because of his stress. Dahil po sa mga bashers niya na nagsasabi ng mga hindi magaganda sa kanyang, di ba? Kasi content creator ho siya, ang dami po mga bashing na kanya pong nabasa at inisip-isip niya yun, na-stress ho siya, nagkaroon po siya ng cancer. So, ang cause ho nito, because of this mental illnesses ng tao. Kasi ang dami po natin mga worries and fears and unbeliefs sa atin pong buhay. Diba? Kaya yung isip natin hindi na po napahinga. Kaya nga ang title dito sabi, let us quiet our minds. Patahimikin po natin yung atin po mga puso. In fact, the Bible tells us in Matthew chapter 6 verse 25, ang sabi ron, therefore I tell you, sabi ni Jesus, do not worry. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is the more life, sabi rito, is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Yung mga ibon nga daw, hindi sila nag-ahasik na nag-aani, pero pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong mag-aalala, huwag kayong matatakot. Sabi pa ng Panginoon, are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, sabi rito, add a single hour to your life? Hindi po. Lalo po tayo nagkakasakit kapag tayo po nag-worry, kapag tayo po nababalisa. Kaya ang sabi ng Biblia, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So ano sabi ng Bible? Do not worry. Kaya minsan ang isip natin talagang pagod na pagod, sobrang ingay na po ng isip natin, ang dami mga tumatakbo sa isip natin, hindi na po tayo nagkakatulog sa gabi, hindi na po natin nabibigyan ng time ang Lord sa buhay po natin because of these worries and fears.
na nararanasan po natin sa panahon na ito. Alam nyo, napakaingay ng mundo sa panahon na ito. Ang dami natin mga boses na naririnig, literal na boses, spiritual na boses, iba-ibang boses, di ba? Voices of worries and fears, voice of discouragement, voices of trials, ang dami mga boses, voices of disappointments, voices of sicknesses and diseases, voices of what? Ungodly opportunities, voices of materialism, napakarami, ano? Ano pa? Boses ng nanay mo, boses ng tatay mo, depende kung sino mas maingay sa kanilang dalawa. Paggising mo pa lang sa umaga, di ba, nagbubunga nga na siya. So, ang dami natin mga boses na naririnig. At dahil sa ingay ng mundo natin, naririnig pa ba natin ang tinig ng Diyos? Mga kapatid, naririnig pa ba natin yung boses ng Panginoon? Di ba kaninang umaga lang, di ba, meron tayong boses na narinig? Alam niyo kung ano narinig natin na boses kanina umaga? Ang sabi sa atin ng boses na yon, huwag ka nang umatin, malakas ang ulan. Di ba? Mahihirapan ka lang. Mahirap sumakay ngayon, walang tricycle. Di ba? Basa yung mic. Hindi makakapagturo si Pastor. Sino sa inyo dito dumaan kayo sa struggle kaninang umaga? Sino sa inyo dito nag-struggle na bumangon kaninang umaga at may mga boses kayo naririnig na hindi kaya muna ako aattend kasi maulan eh. Mahirap. Ang hirap maglakad. Baka mabasa yung sapatos ko, bago pa naman, puti pa naman. Di ba? May mga boses tayo mga naririnig. And obviously, yung mga ganong boses, hindi yun galing sa Panginoon. Hindi yun galing sa Diyos. Di ba, dami-dami natin mga boses. Kaya nga, minsan pag nagkamali tayo ng mga boses na naririnig, nagkakamali din tayo ng mga choices sa buhay. So we need to turn down the volume of life. Sabi nga dito, turning down the volume of life allows you to listen carefully to the Lord. Di ba? Kaya minsan hindi natin marinig ang Diyos kasi sobrang taas ng volume ng buhay po natin. Ang dami po mga boses tayong naririnig. Kaya ang sabi rito, let us turn down the volume of life. Di ba? Ang dami mga pumapasok na mga plano, di ba, mga worries, mga takot sa puso po natin, sa isip po natin, to the point na hindi na po natin marinig ang Panginoon. At minsan hindi na natin ma-distinguish, alin ba dito yung tinig ng Diyos? Alin ba dito yung boses ng Panginoon? At pag nagkamali, sabi ko sa inyo kanina, wrong voice, wrong choice. Amen? Pag mali yung narinig natin na boses, automatically nagkakamali tayo ng mga pinipili sa buhay. Kaya nga may mga wrong choices tayong nagagawa. Why? Because of wrong voices na naririnig po natin. Kaya ang tanong, kaninong boses yung pinakikinggan natin? Kaya napaka-importante sa atin Christians na pinipili po natin, di ba, na mabuti yung mga boses na pinapakinggan natin. Kaninong counsel ba yung pinapakinggan ninyo? Piliin po ninyo. Halimbawa, hihingi ka ng payo. Kanino ba kayo humihingi ng payo? Halimbawa, nanlalamig ka na nga sa pananampalataya mo. Tapos ang nilapitan mo pa yung nanlalamig din. O di, frozen na kayong dalawa. Nagkakanawaan po tayo. Halimbawa, malungkot ka. Ang nilapitan mo, yung malungkot din. Ano nangyari? May pareho na kayong malungkot. Kaya nga lungkot plus lungkot equals lungkot na lungkot. At minsan kapag lungkot equals lukot. Kaya nga yung mukha mo, lukot na rin dahil sa dami mo mga takot. Di ba? Hindi. Kaya nga, sabi nga nila, right question to the wrong person will produce wrong answer. Tama? Tama po ba ako? Amen? Tama yung tanong mo eh. Di ba? Tama yung problem. Kaya lang, maling tao yung tinanong mo. So, right question, wrong person equals wrong answer. Tama po ba? So dapat, right question, you ask the right person, and that would produce what? Right answer. Kaya kahit mali yung tanong, kahit tama yung tanong mo, kung maling tao yung nilapitan mo, wala, ang makukuha mo, maling sagot. Diba? Halimbawa, nagre-rebelde na nga. Tapos ang nilapitan niya, rebelde din. Ano mangyayari? O di pareho na silang rebelde, they create an army. Diba? Ang tawag ko dyan, NPA sa church. Alam niyo po bang meron pong NPA sa church? Diba? Yung po mga nagre-rebelde sa church, yung mga nagre-rebelde sa pastor, nagre-rebelde sa administration, sa management, nagre-rebelde sa pamunuan, mga NPA ng church. Kasi yung mga rebelde nagsama-sama. Wala na silang ginawa kundi i-criticize ang church, wala na silang ginawa kundi siraan na iglesia, ang kanilang kapwa, Kristiyano. Diba? Hindi maganda yung makeup niya. Diba? Mga ganun, diba? Nakikita mo, napapansin mo lahat, etc. etc. Diba?
So, hindi po tayo ganun. Dapat yung piliin natin yung mga pinupuntahan natin. Kasi, bakit ganun? Maling tao yung nilapitan pag nanlalamig ka, anong gagawin mo? Pumunta ka dun sa taong mainit. Sa pananampalataya. Tama po? Yun yung lapitan mo para ma-encourage ka, para mapainit ka ulit. Hindi yun nanlalamig ka na, tapos lalapitan mo pa yung pareho na tayo. Di ba nanlalamig tayo pareho, wag na tayo mag-church. So, kita mo? Bakit? Maling tao nilapitan mo Tama po ba? Lumapit ka dun sa active. Lumapit ka dun sa buhay, yung pananampalataya. And I'm telling you, kapag ganun ginawa mo, lalakas ka. Na pag malungkot ka, kanino ka lalapit? Pumunta ka dun sa taong masaya. Di ba? Para maapektuhan ka nung saya niya. Madamay ka nung kanyang anointing. Amen ba? Para sumaya ka din. Pag yung lungkot mo na, pupunta mo pa yung taong malungkot, yung dami-daming problema, o dinadamay ka pa rin tuloy. Okay? Magpapabunot ka ba? Di ba tamang tao kasi lapitan? Magpapabunot ka ba ng ngipin sa... Makinig kayo. Magpapabunot po ba kayo ng ngipin sa karpintero o sa mekaniko? Sino sa inyo dito magpapabunot ng ngipin sa karpintero o sa mekaniko? Tanong! Kaya bang bunutin ng karpintero o ng mekaniko yung ngipin mo? Kaya niya. Pako nga, binubunot niya Bahay nga, ginigiba niya Di ba? Tama? Tornilyo nga na laki-laki, kayang baklasin ng mekaniko Makina nga na sasakyan na laki-laki, kaya niyang ibaba. Ngipin mo pa. Pero ang tanong, yun ba yung tamang tao para lapitan? Hindi tanong dito kung kaya niya o hindi. Kaya nila. Gusto mo, baklasin pa niya lahat yung ngipin mo Kayang-kaya niya. Pero ang problema dito, mahihirapan ka ng sobra. Bakit? Kasi maling tao yung nilapitan mo Tama? And it won't give you any benefit. Walang benefit sa iyo yun. Masasaktan ka lang, mahihirapan ka lang. Kaya nga, right question, right query to the right person. Di ba? Tamang problema, tamang tao ang lapitan natin. Tamang boses, tamang tinig. Yung pakinggan po natin is very important. Napaka-importante. Now, how to recognize the voice of God ba, Pastor? Paano natin malalaman na ito ay boses ng Panginoon? Number one, kailangan meron po tayong relationship sa atin pong Panginoon. Sabihin nyo nga, relationship. Kapag wala po tayong ugnayan sa Diyos, hindi po natin maririnig, o hindi natin madidistinguish o madidetermine, yun pong tinig po ng atin pong Panginoon. Bakit relationship? Kasi ang sabi rito sa John chapter 10, yung verse na binasa natin kanina, ang sabi niya rito, my sheep hear my voice. So ano sabi ng Panginoon? My sheep. Okay? Pag sinabi nating my sheep, it teaches about relationship. Kasi sabi niya, my sheep. Tupa ko. Sa akin ito. Okay? In other words, meron kayong ugnayan. Meron kayong relasyon ng ating Panginoon. Now, pag sinabi nating relationship, it also speak about intimacy. Di ba? Kasi yun talaga yung goal ng relationship So, kailangan merong intimacy. Close and intimate. Di ba? Not just conversational, not only casual or functional relationship, but it should be what? Close and intimate. Nagkakaintindihan ho tayo? Kailangan malapit. Kasi pag sinabi nating relationship, dapat may intimacy. Halimbawa, yung relationship between husband and wife, so dapat may intimacy. Relationship between father and his daughter or son, di ba? Kailangan merong intimacy. Family relationship, kailangan merong intimacy. Pag walang intimacy, hindi natin yun may matatawag o may tuturing na relationship. Di ba? Kasi ang relationship talaga, ang goal ho niyan ay intimacy. Kailangan meron talagang malapit na ugnayan sa isa't isa. Kaya tanong ng Panginoon dito, meron ba tayong personal and intimate relationship sa Kanya? Kaya maraming mga tao, yung mga nagpupunta sa church, nagpapanggap na Christian, hindi po nila marinig ang Diyos. You know why? Kasi wala naman talaga silang personal and intimate relationship sa Panginoon. Kaya importante mo, mayroon po nun. Okay? Kailangan mayroon po nun. Pangalawa, ano ba ang manifestation ng mayroon kang relasyon sa Panginoon? Ang totoong mayroong relasyon sa Diyos, nakikinig sa Kanya. Okay? Nakikinig sa Kanya. Bakit? Ano sabi rito? My sheep, sabi ng Panginoon, hear my voice. Diba? Sabi nyo nga, voice. Naririnig natin yung boses o yung tinig ng ating Panginoon. Sabi niya, my sheep, hear my voice. Sila po dito nakakita na ng sheepfold. Doon po sa Israel, meron po silang tinatawag na sheepfold. Ito pong sheepfold na ito, isang slide pa po ate. Itong sheepfold na ito, normally, kapag nagpapastol po yung mga shepherd, dinadala po nila sa ilang. Okay? Sundan po niya yung kwento ko ha. Dinadala po nila sa ilang, at sila po yung nananatili doon, nag-stay po sila doon ng weeks.
And some of them, they stayed there for months. Okay? Hindi po nila inuuwi yung kanila po mga tupa everyday. Hindi katulad dito, pag nagpastol ka sa umaga, iuwi mo sa hapon. Sa Israel, hindi ho ganon. Pag nagpapastol ho sila, dala-dala po nila yung kanilang mga tupa. Halimbawa, 100 na tupa. Okay? During the night, doon po sa gitna ng ilang, meron po silang tinatawag na sheepfold. Normally, ito po yung napapaligiran ng mga kahoy, ng mga tinik na ganyan, parang kural, parang kulungan na ganon. At ito po mga shepherd na ito, hindi po sila nag-iisa na nagpapastol po doon saan? Sa ilang. Marami ho sila. At bawat isa, meron silang kanya-kanyang tupa. Halimbawa, ako, shepherd number 1. Meron akong 100 na tupa. Si Joshua, for example, shepherd number 2. Meron siyang another 100 na tupa. Si Mark, for example, shepherd number 3. Meron din siyang another 100 na tupa. And sometimes, kapag nagpapastol po sila, hindi lamang po 10, 15 na mga shepherd, yun pong nandyan. Okay? Ayun, ang gagawin po nila during the night para maprotektahan po yung tupa sa mga wild animals, sa mga lobo, ganyan, sa mga oso, ang ginagawa po nila, ipinapasok po nila yung mga tupa during the night dito po sa tinatawag na sheepfold. Okay? At yun pong shepherd, uuwi po siya sa kanyang bahay, pero meron pong naka-assign na porter. Ang tawag po dyan sa nagbabantay na yan, doon po sa gate ng sheepfold na yan, ay porter. Ang trabaho po ng porter, sisiguraduhin po, binabayaran po nila yan. Ang purpose po niyan, bantayan yung tupa. Sisiguraduhin po niya na walang papasok, walang makakalabas. Okay? Kaya nga doon po siya sa may pinto mismo, nag-aabang. Parang sinasabi niya, over my dead body. Bago ka makapasok, manakaw mo yung tupa na ito, dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Parang ganon, yung kasabihan natin ng mga Pilipino. Now, pagdating po ng mga pastol, kasi normally umuwi po yung mga yan. Kukuha ng tubig, kukuha po sila ng tinapay, ng pagkain, di ba? Kaya kukuha ng harina, doon po nila niluluto sa wilderness na, doon po sa ilang. Pagdating po nila dito, so nagigets po yung story, yung po mga tupa nila na pinasok po nila sa sheepfold, halo-halo po yan. Halimbawa, yung tupa ko, yung tupa ni Josh, yung tupa ni Mark, halo-halo po sila doon sa loob ng sheepfold. Pare-pareho pa ng kulay. Tanong, paano ko ngayon makikilala alin doon yung akin? Di ba? Ganito pang story. Pagdating ng pastol, tatawagin po niya yung kanyang mga tupa. Halimbawa, pagdating ni Mark, tatawagin niya, meron lang siyang sound. Okay? Normally, meron silang mga unique, distinct na sound. Okay? Na gagawin. Halimbawa, sasabihin ni Mark, gano'n, parang gano'n, So, pag narinig ng mga tupa yon, okay, familiar yung boses ni Mark, yung 100 na yon, kasi bubuksan ng porter yan. Malayo pa lang, tinatanaw na po ng porter, yung isa sa mga shepherd dito. So, papapasukan niya. Kasi kung hindi, malayo pa lang, papatayin niya na yon. Ganun po yung rule. Di ba? Ngayon, pag nakilala niya, isa sa mga shepherd. So, pagdating ni Mark, magkikreate siya ng sound na yung sound na naririnig, madalas na naririnig, nito mga tupa na ito. So, yung 100 na tupa ni Mark, susunod sa kanya. Pagbukas ng sheepfold na ganyan, yung 100 susunod sa kanya. The rest, may iwan. Kasi nare-recognize nila, do you get the point? Nare-recognize nila yung boses ng kanilang shepherd. So kung sino lang yung tupa niya, sila lang yung sasama sa kanya. Hindi po lahat. Okay? At itong context na ito, yun po yung sinasabi ng Panginoon na, my sheep hear my voice. Sabi ni Jesus, kaya kung kay Lord ka, malalaman mo kaagad whether it's from the Lord or it's from the enemy. Okay? Kung Christian ka talaga, kung anak ka ng Diyos, alam mo kaagad kung boses ba yun ng Panginoon o boses ng kaaway. Kaya nga ang tanong ay, naririnig pa ba natin ng Diyos? Or nakikinig pa ba tayo sa Diyos? I think yun yung mas magandang tanong. At kung hindi mo na naririnig ang Diyos, mga kapatid, isa lang ibig sabihin yan. Ano ibig sabihin, Pastor? Masyado ka nang malayo sa Kanya. Di ba? Masyado na tayong malayo kasi hindi natin naririnig eh. Masyado na tayong, di ba, nabingi sa ingay ng mundong ito. Tsaka minsan alam nyo, halimbawa, yung wala na tayong gana sa ministry, wala ka ng gana sa church, wala kang ganang umattend, wala kang ganang mag-worship. Alam nyo, gusto kong sabihin to sa inyo, mga kapatid, pag nangyayari yan sa buhay ninyo ngayon, take heed. Dapat gawan nyo ng paraan. Okay? Huwag niyong pababayaan na nandun kayo sa ganong estado ng pananampalataya. Wala akong gana, parang tinatamad ako, Pastor.
Wala akong ganang mag-worship, wala akong ganang mag-umattend, wala akong ganang mag-church. Pag ganun po yung sitwasyon ng buhay po natin, di ba? Lapit ka na kaagad kay Lord kasi hindi po maganda yan. Ang susunod kasi dyan, kamatayan na. So, mangyari yun? I mean, hindi death physically, ha? Maybe, di ba? You will not die physically. Pero yung faith natin, unti-unti na mawawala. Kaya kapag ganun yung feeling po natin, warning ho yun na kailangan na po natin i-address yung faith po natin. Okay? Pag ganun na nangyayari, lapit ka na kay Lord, Lord, pwede po ba? Usap po tayo. Hindi po pwedeng ganito. It's been my practice over the years na kapag ganun po yung feeling ko, may time din kasi na parang wala akong ganang magturo, di ba? Parang wala akong ganang tumayo. Pag ganun na pinararamdaman ko, sabi ko, Lord, pwede po bang mag-usap po tayo? Kasi hindi po pwedeng ganito. Hindi po ako pwedeng tumayo sa harapan na tinatamad magturo. Do you get the point? Naintindihan niyo ibig sabihin? So, kailangan pag tumayo ako dito, kasama ko Holy Spirit, nandun yung anointing, nandun yung power. Diba? Kasi paano ko kayo i-empower kung ako mismo nangihina sa faith ko? Do you get the point? Kaya sabi ko, pag may time na gano'n nararamdaman ko, Lord, pwede po ba mag-usap tayo? Pwede po bang encounter niyo po ako, Panginoon? Diba? Kausapin niyo po ako, Lord, kasi hindi po ako tatayo sa harapan na ganito yung kalalagayan ng aking espiritu. So you need to address it. Huwag nating pababayan. Pag tinatamad ka, Lord, hindi po pwedeng ganito, Panginoon. Hindi po pwedeng wala akong gana. Kasi may time talaga sa buhay natin ganon. Reality. Di ba? Kasama sa buhay yan. Pero dapat i-address natin kaagad. Huwag nating pababayaan na ganon yung sitwasyon o kalalagayan ng atin pong buhay. Di ba? Kaya naririnig mo pa ba ang Diyos? O kaya naman, kaya hindi natin siya naririnig kasi masyado na pong, pastor, baka masyado nang puspos yung isip natin ng Facebook, ng TikTok, ng social media, masyado na pong preoccupied yung puso natin ng mga bagay ng mundong ito. Minsan din na po natin naririnig ang atin pong Panginoon, nawalan na po ng space ng Diyos sa buhay po natin. Pero makinig po kayo, ang tunay na kabilang sa kawan ng Diyos, nakikinig sa Kanya. Ulitin ko, para matipid yung amen ninyo. Ang tunay na kabilang sa kawan ng Diyos, nakikinig sa Kanya. Amen? Nakikinig. Di ba? Katulad ng idea ng sheepfold na ito. Nakikinig po sila. Alam nila yung boses ng kanilang pastol o ng kanilang shepherd. Ang tunay na kabilang sa kawan ng Diyos, nakikinig sa Kanya. At kapag hindi na tayo marunong makinig sa Diyos, mapapahamak po tayo. Let me give you an example. Pag hindi tayo marunong makinig sa Panginoon. For example, si Adan at si Eva. Ano nangyari kay Adan at kay Eva? Kaya sila napahamak. Si Adan, nakinig sa asawa. Si Eva, nakinig sa ahas. Yung ahas, nakinig kay Satanas. Wala isa man sa kanila ang nakinig sa Diyos. Ano nangyari? Napahamak sila. Tama? Napahamak. So pumasok ang kasalanan. Nadamay tayo ngayon. Example number 2, si Jonas. Di ba? Inuutusan siya ng Panginoon, go to Nineveh, mangaral ka doon kasi umabot na susukdulan yung kasamaan ng mga tao. Anong ginawa ni Jonas? Umupa ng barko, magtatago siya papuntang Tarsis. Di ba? Ang Tarsis ay 5 beses mas malayo kaysa sa Nineveh. Ang Tarsis is connected by water. Ang Nineveh is connected by land. Mas malapit. Di ba? Pero anong ginawa ni Jonas? Jonas chose to disobey the Lord. Di ba? So ano nangyari? Napahamak siya. Nandun pa lang sa dagat, di pa nakakarating ng Tarshish, nagpadala na ang Panginoon, di ba? Nag-orchestrate na ang Panginoon ng bagyo para mapigilan itong si Jonas. Nandun pa nga siya sa ilalim, natutulog. Usually, yung mga tumatakbo, tumatakas sa Panginoon, lagi nasa ilalim. Lagi nagtatago. Anong ginagawa ni Jonas sa baba ng barko sa ilalim? Natutulog. Usually, yung mga nagtatago, tumatakas, ayaw mag-serve, nasaan sila? Tulog. Katulad ni Jonas, natutulog din. Yung walang ginagawa, natutulog lang. Tayo mo sa katabi mo, huwag kang patulog-tulog. Di ba? Nandun siya natutulog. Nagpalabunutan ngayon, raffle. Lumabas yung kanyang pangalan. Di ba? Anong ginagawa mo dito? Ang sabi niya ganyan, ako ay Hebreo, tumatakas ako sa Diyos. Kaya pala. Anong gusto mong gawin namin sa iyo? Itapon niyo ako sa dagat. Anong ginawa ng mga tripulante, ng mga traders? Itinapon nila si Jonah, hindi si Ma'am Jonah, si Jonas doon sa dagat. Okay? Pagsayad pa lang nung kanyang katawan doon sa tubig, ano nangyari? The storm stopped. Amen?
huminto yung bagyo. At itong si Jonas, nilunok ng dambuhalang dilis. Mayroon ba nun, pastor? Di, wala sa Bible yon. Okay? So, nilunok siya ng dambuhalang isda. Siguro, blue whale, I do not know. Di ba? So, doon siya sa loob ng tiyan ng isda, sa loob ng tatlong araw at 3 gabi. Picture of Jesus. Di ba? Namatay si Jesus 3 days, then after 3 days, on the 3rd day, sabi, he rose again from the dead. So, si Jonah, ganun na nangyari sa kanya. Pero siya'y napahamak because of disobedience. You see? Pag ibang boses ang pinapakinggan natin, napapahamak tayo. Gusto niyo pa another example? Si King Saul. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, salakayin niyo itong lugar na ito, patayin niyo lahat. Tao, hayop, patayin niyo lahat. Anong ginawa ni Haring Saulo? Hindi niya pinatay lahat. Yung mga matataba, inuwi. Di ba? Yung mga matatabang hayop, inuwi. Okay? Ngayon, narinig ni Samuel. Sabi niya, akala ko ba pinatay mo lahat? Pinatay ko po lahat. Lahat ng mga payat. Kaya biblical yon, yung mga payat na unang namamatay. Joke lang ha. Joke lang yon. Joke lang. Okay, biro lang po yon. So, pinatay niya lahat ng mga hindi magaganda, yung mga payat, ganyan. Yung mga matataba, inuwi. At ang kanyang rason, sabi niya, ihahandog ko kay Yahweh. Anong sabi ni Samuel sa kanya? Hindi ka nakinig, Saul. Hindi ka nakinig. Ang utos ng Diyos, patayin lahat. Ang sabi ni Samuel sa kanya, ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa handog. Obedience is better than sacrifice. Ano nangyari eventually? Tinanggal kay King Saul yung kingship, ibinigay kay ano, Pastor King? Ibinigay kay David. Di ba? Tinanggal sa kanya yung kingship, nilipat kay David, kay Haring David. Bakit? Because of disobedience. Ibang boses kasi yung kanyang pinakinggan. Iba yung boses na kanyang narinig. Naalala ko pa si Samson, di ba? The strongest man that ever lived sa kasaysayan ng Biblia. Ano nangyari kay Samson? Kasi siya ay Nazarite, consecrated. Hindi siya pwedeng magputol ng buhok, di ba? Hindi siya pwedeng uminom ng alak. Hindi siya pwedeng humawak ng mga nakakadiri na mga bagay, katulad ng mga patay na hayop, patay na tao. Hindi niya pwedeng hawakan yun kasi Nazarite po siya eh. Consecrated po siya, set apart, itinalaga siya ng Panginoon. Pero itong si Samson, di ba, iba yung kanya naririnig na boses. Yung boses ng kagandahan doon sa ibang bayan. Anong ginawa ni Samson? Di ba, laging nambababae. Mahilig sa chicks itong si Samson. Nagpupunta sa ibang bayan at nambababae. Hanggang sa eventually, nakilala niya itong si Delilah. Ano nangyari? Nalaman yung kanyang sikreto, pinutol yung kanyang buhok. Actually, it's not the hair. Amen? Wala naman talaga sa buhok eh. Kaya nang hina ulit si Samson, nawala yung kanyang lakas because the Bible tells us the Spirit of God left Samson. Iniwan ng Diyos itong si Samson. Kaya naging pangkaraniwan na lang yung kanyang lakas. So what happened to Samson? Napahamak siya. Kasi iba yung boses na pinakinggan ho niya. The same thing with us, mga kapatid. Kapag ibang boses na yung pinapakinggan po natin, pwede po tayong mapahamak. Pwede tayong malayo sa Panginoon. Kaya mag-iingat po tayo. In John chapter 8 verse 47, sabi, whoever belongs to God, here's what God says. Kapag ikaw ay kabilang sa Diyos, maririnig mo talaga yung boses niya. The reason you do not hear is that you do not belong to Him. You see? Eh marami mga tao kahit nasa church, Pastor, hindi ko naririnig ang Diyos. Teka lang. Christian ka ba talaga? Tinanggap mo ba talaga si Jesus as your personal Lord and Savior? Meron ka bang experience with the Lord? Meron ka bang relationship with God? O baka naman ang tingin mo sa ginagawa natin dito, religion. Hindi po tayo religion dito. Amen. Excuse me. Hindi po tayo religion. Di ba? You need to be born again. Kailangan mong ma-experience yung born again experience para ikaw ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, tingnan nyo yung discussion about religion, si Nicodemus ang kasama. Bakit? Para sabihin sa atin na hindi pagiging pari. Kasi si Nicodemo, pari yan eh, di ba? Di ba? Hindi pagiging pari, hindi pagiging religious, hindi practicing of rites and rituals ang paraan para pumasok ka sa langit. Ang sabi ng Diyos kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Sino kausap ng Diyos? Pari. You see? Para ipakita po sa atin na hindi po yun ang requirement ng salvation. Hindi po moral standards. Hindi po religious practices. Hindi po yun. Ang sabi ng Biblia, you must be born again. Kailangan magkaroon ka ng relationship sa akin, sabi ng Panginoon.
para marinig natin yung boses ng ating Panginoon. Isaiah chapter 50 verse 4, ang sabi, He awakens my ear to listen as a disciple. Di ba? Ano bang role ng disciple? Ang disciple lagi nando sa tabi ng kanyang teacher Lagi nakikinig. Tama? Para ho silang mga scribe. Yun po mga disciple nung araw, para po silang mga scribe na laging nandun sa tabi ng kanilang teacher na ganyan, ng kanilang rabboni o ng kanilang rabbi, at isinusulat lahat ng mga instructions sa kanila. Yun po yung picture ng teacher tsaka ng disciple. Kaya sabi ng Panginoon dito, di ba? He awakens my ear to listen as a disciple. Kasi very attentive ang mga disciple nung araw, lagi nakikinig ang sinasabi ni Jesus. Kaya nga nasulat yung Matthew, Mark, Luke, and John Alam niyo ba yun? Di ba? Particularly yung book of Matthew, tsaka yung book of John, kasi sila yung kasama dun sa 12 disciple. Pag nagkukwento si Jesus, pag gumagawa si Jesus ng mga miracles, itong sina Matthew, sina John, meron silang maliit na, di ba, na scroll na ganyan. Sinusulat po nila doon yung mga events, di ba? Yung mga teachings of Jesus, sinusulat nila yung mga miracles na ginagawa ni Jesus. Kaya nga meron tayong book of Matthew. Meron tayong John. Do you get the point? Diba? Sabi rito, He awakens our ear to listen as a disciple. Talagang nakikinig ka, attentive ka doon sa sinasabi, doon sa boses ng ating Panginoon. And you know what? God is speaking all the time. Amen ba? Amen po? Ang Diyos lagi siyang nagsasalita. Ang Diyos lagi po siyang nangungusap sa atin. But ang sabi rito, but many of us are not listening because it doesn't sound the way we want it to. Kasi gusto sa kaya lang tayo makikinig sa Diyos kasi, Lord, gusto ko yan, Panginoon, gusto ko yan. Di ba? Alam niyo itong preaching ko ngayon, masakit pakinggan to, ang hirap pakinggan, di ba? Pero kapag ang preaching siguro dito, sino ang gustong yumaman? Malakas sa amen natin pag gano'n, di ba? Tama po? Pero kapag ang mga preaching, mga katulad dito, ang hirap ding i-preach. Ang hirap ding i-preach kasi ang lulungkot ng mga mukha nyo. Di ba? Tsaka minsan ang hirap ding pakinggan yung preaching na ganun, parang karni talaga, parang mabigat talagang pakinggan. Kailangan Pasensya na kayo kay pastor kasi hindi ako nagtuturo ng sugar-coated preaching. Di ba? Ang alam nyo ang aking principle, masaktan na kayo ngayon dito sa lupa kaysa masaktan kayo balang araw sa kabilang buhay. Tama po? Kailangan nating ituro ang katotohanan. Sabi ko nga, never apologize for being biblical. Diba? Pinost ko yan sa aking note. Never apologize for being biblical. Huwag daw tayong magsusorry kung yung sinasabi mo naman nasa Biblia. Nagkakaunawaan po tayo? So, balikan natin dito. Sabi, God is speaking all the time, but many of us are not listening because it doesn't sound the way we want it to. Iba kasi yung gusto nating marinig. Kaya minsan yung mga kabataan tatanungin ng Diyos, Anak, Christian ba siya? Diba? Ganun yung tanong ni Lord Kasi meron nakalagay sa Bible na, do not be unequally yoked with unbelievers. Okay, makinig kayo mga kabataan kay Pastor. Do not be unequally yoked with unbelievers. Pag hindi siya Christian, automatic dapat busted yan. Okay? Nakikinig ba kayo mga young people? Kapag hindi Christian yan, busted yan. Bakit? Hindi Christian yan Sinong tatay niyan? Sinong tatay pag hindi Christian? Si Satan, bakit nahirap na sabihin, no? Si Satan ang tatay niya. Ikaw, sino tatay mo? John 1:12, ang sino man, di ba, tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. So you are a child of God, tapos ang pinatulan mo, anak ni Satan, so ginawa mong magbalae si Satanas at ang Diyos. Ang nangyari ngayon, biyenan mo si Satanas. Diba? Ang gulo. Diba? So, pero ganun talaga ang nangyayari. Kaya nga sabi ni Paul, do not be unequally yoked with unbeliever. Minsan yung mga kabataan, ibang boses ang kanilang naririnig. Ibang boses ang kanilang pinakikinggan. Minsan matigas ang ulo. Tatanungin, Christian ba siya? Mabait siya, pastor. Di, Christian ba siya? Sumusunod po sa magulang. Di, Christian ba talaga siya? Mayaman po sila. Diba? Ako ba Lord niyan? Diba? Ganun tatanong ng Panginoon, ako ba Lord niyan?
Lord, dadalhin ko na lang sa iyo. Di ba? Ilalapit ko na lang sa iyo, Panginoon. Alam niyo yung utos na yun ng Panginoon na, makinig kayo, masakit ito, pero gusto kong sabihin, yung utos ng Panginoon na do not be unequally yoked with unbeliever, wala pong provision yun. Walang provision. Ano ibig sabihin walang provision? Hindi sinabi ng Panginoon na, sige, kapag cute at 5 yung dimple, papayag na ako. Kasi ano na yan, yung mga 5 ang dimple, paubos na yan. Kaya kailangan makakuha ka ng isa. Ganun ba si Lord? Hindi, wala pong provision yung verse na yon. Di ba? It is a direct command. Nung sinabi ng Panginoon, huwag kang pamakipamatok sa hindi mananampalataya. Utos yun ng Panginoon. And you have to obey. Kung Christian ka, pakinggan po natin. Kaya nga mga young people, makinig po kayo sa Panginoon. Kapag hindi Christian ang nanliligaw sa iyo o yung liligawan mo, busted ka agad. Okay? Pastor, paano kung siya talaga yung will ni Lord? Then ipag-pray mo muna. Huwag kang basta-basta sasagot. Huwag kang basta-basta mag-yes. Ipag-pray mo muna at hintayin natin. Let's wait and see. Not now. Amen? Maghintay tayo. Let's wait and pray. Hello? Okay ba yan? Parang galit na kayo sa akin, mga young people. So, gusto ko talaga siya, pastor. Nga ganon. Makinig kayo. Kung ayaw nyo mapahamak buhay nyo, ang dami ko ng experience na ganyan. Yung sabi nila na, dadalhin ko na lang sa church, pastor, kapag mag-asawa na kami. I don't buy that. Marami na po nagsabi sa akin yan. Di ba? Nung ako po youth pastor ng church na ito, yung mga hawak kong kabataan, yun ang sabi nila sa akin. Dadalhin ko na lang po sa church pastor kapag mag-asawa na kami. Alam nyo nangyari? Nung mag-asawa na sila, nabaliktad yung sitwasyon. Yung kabataan natin yung nadala. You see? Yun yung malungkot na katotohanan. Kaya ang dapat ang gawin natin, mga kapatid, sumunod tayo sa Panginoon. Listen to God. Listen to God. Baka hindi pa yun yung perfect will ng Panginoon sa sa'yo o sa atin. Maghintay tayo, wait and pray. Sabi ko, lagi kong sinasabi sa mga kabataan dito sa high school sa loob, sabi ko, pag nagmadali kayo sa pag-aasawa, pag may nanligaw at nagustuhan nyo kaagad siya, di ba? At nakipag-asawa kayo kaagad sa kanya, pag dumating yung lalaki na nireserve ng Panginoon para sa'yo, at nakita mo siya, anong sasabihin niya minsan pag nakita mo? Sayang. Habay to dahil. Di ba? At tagalogin ko para maintindihan ninyo. Pag nakita nyo yung lalaki o yung babae na nireserve ng Panginoon sa inyo, yung God's best, siguraduhin ko sa iyo, ang lalabas sa salita sa bibig mo, sabihin mo, sayang. Siya sana. Wala na tayong magagawa. May asawa ka na. Di ba? Wala naman tayong divorce sa Pilipinas. Bakit? Hindi ka kasi nag-wait. Ang sabi ng Panginoon, they that wait upon the Lord. So wait upon the Lord. Huwag kayong maakit sa dimple. Di ba? Huwag kayong maakit sa singkit ang mata o sa malaki ang mata. Di ba? Huwag kayong maakit sa matangos ang ilong. Marami pang matatangos ang ilong dyan. Maniwala kayo sa akin. Wait. Wait. At yung hinahanda ng Panginoon para sa iyo, yun yung God's best talaga. Anak ng Diyos, committed sa Panginoon, mahal niya si Lord. Si Lord ang Lord niya. Di ba? Sino bang Lord mo? Drug Lord? Hindi yun. Ang Lord niya, si Lord. Hindi Lord, hindi drug Lord, hindi gambling Lord, hindi kung sino-sinong Lord dyan. Ang Lord niya, si Lord, ang Diyos. Hintayin niyo yun. Ang asawa, hindi hinahanap, hinihintay. Amen? May na-amen nyo. Mother, kasi galit na sila sa akin. Makinig kayo, ang asawa, hindi po yan hinahanap. Sino kaya? Pangit. Ganun ba? Hindi. Ang partner in life, ang totoong partner, hinihintay ho yan. Hinihintay. Tanong, si Adan ba naghanap ng mapapangasawa? Hindi. Naghintay lang siya. Nandun lang siya sa Garden of Eden. Naghihintay na ganyan. Di ba? Kita niya yung baka, may partner. Yung unggoy, may partner. Di ba? Yung kalabaw, may partner din. Yung tiger, may partner.
Tapos siya wala. Pero hindi siya naghanap. Kasi kahit maghanap siya nung time na yon, wala siyang makikita. Kasi ang nakatayo lang nun, unggoy. Diba? Yun lang nakatayo nun. Eh, hindi rin naman suitable partner yun yung unggoy na yun. Diba? So, naghintay siya. So, anong ginawa? Pinatulog siya ng Panginoon. At kinuha yung kanyang isang tadyang. Kaya tayo ng mga lalaki, yung tadyang natin kulang. Di ba? Wala yung isa. Yun yung hintayin nating dumating para makumpleto yung tadyang natin. Di siya naghanap. Pinatulog siya ng Diyos. Kaya nga di ba si Adan galing sa alabok. Yung babae galing sa tadyang. Kaya ang mga babae, amoy bulalo. Diba? Ang mga lalaki, amoy abo. Yun yung dahilan kaya mas mabaho ang lalaki. Sorry, nilaglag mo naman kami, pastor. Totoo lang, di ba? Tsaka tulog si Adan nun. Tulog si Adan nung create itong si Eva. Paggising niya, wow, man! Sabi niya gano'n. Kaya ang tawag sa inyo, woman. Di ba? Kasi nung paggising ni Adan, nakita niya, wow, man! Sabi niya, this is it, sabi niya. Di ba? Bone of my bone, flesh of my flesh. Yan tawag sa kanya, woman. Di ba? At yun din ang dahilan nung binigay ng Diyos si Eva kay Adan, tulog si Adan. Kaya mga lalaki, kaya hindi natin maintindihan ng mga babae kasi tulog tayo nung nilikha sila. Kaya wag nyo nang sikapin na maintindihan sila kasi you cannot. Di ba? Hindi mo sila maiintindihan talaga. No, just kidding. Balik tayo. Do not be unequally yoked. Makinig kayo. Sinasabi ng nanay mo, ng tatay mo na Christian, maghintay ka lang anak. Wait and pray. Di ba? Hindi mo kailangang magmadali. Ang nagmamadali, nagkakamali. Minsan sabi nila, pag kinilig, di nakikinig. Di ba? Alam yung mga kilig-kilig na yun? Aww. Diba, ganun. Pag kinilig na, di na po nakikinig. Kaya sabi ni Balagtas, pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, hahamakin pati magulang, masunod ka lamang. Oh, grabe no? Kaya pag di tayo marunong makinig, nag-aaral ka pa lang, nanliligaw ka na, ano yan? Ba't mo pinagsasabay? Ganyan talaga, pastor, multitasking. Wawa ka naman. Diba? Minsan, nasusulat mo, quiz number 1. Pangalan na niya nakalagay ron. Di ba? Bakit? Ba't mo minalian, ma'am? Di ba? Kailan ba naging mali ang magmahal? Ganon, di ba? Minsan sinasabi ng mga kabataan, patay na, sablay na. O, di ba? Di na nakatapos. Makinig po tayo. Matuto tayo makinig. Lagi pong sinasabi sa Bible, thus says the Lord. Diba? Doon sa ating responsive reading kanina, no, sabi ni Samuel, speak Lord, your servant is listening. Allow God to speak and listen to God. Amen? Makinig po tayo sa Panginoon. Hear the voice of God. Listen. His voice is the most important voice. Dapat alam mo ang tinig ng Diyos. Nangungusap na pala ang Panginoon, nire-rebuke mo pa. Diba? Tinig na pala yun ng Panginoon, di natin pinapakinggan. Proverbs chapter 8 verse 34, blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. Ano sinasabi ng Bible? Mapalad daw yung mga tao na marunong makinig sa Panginoon. Kasi sila yung mga pagpapalain ng ating Panginoon. What else? Tuloy tayo. Sabi rito, my sheep hear my voice and I know them. Pag sinabi natin I know them, pag sinabi ni Lord na yung salitang know, ang ibig sabihin po niyan ay you are saved. Ligtas ka. And your name is written in the book of life. Nakasulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Part ka ng kawan, part ka ng family of God. Kilala mo kung sino ang tatay mo. Alam mo yung boses ng shepherd mo. Di ba? Parang yung sinabi ni David sa Psalm chapter 23, sabi niya, the Lord is my shepherd. Kilala niya kung sino ang shepherd niya. Kilala niya kung sino yung pastor niya kasi kabilang siya sa kawan. Di ba? Yung salitang no. Saan ba galing yan? Sa John chapter 17 verse 3. Ang sabi kasi doon, ganito, and this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Di ba? Yung salitang know dyan, ang ibig sabihin niyan ay, sa pa po. Okay? Galing yan sa salitang Griego na ginosko. Di ba? Nang ibig sabihin, deep personal and experiential understanding of God, not intellectual knowledge.
but deep and personal experience with the Lord. Yun yung salitang know. Doon po nanggagala yung eternal life. Ibig sabihin, meron kayong ugnayan ng Panginoon. Meron kayong relationship with the Lord. Diba? Sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, sabi rito, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then, sasabihin ng Panginoon, then will I declare to them, I never knew you. Sabi ng Panginoon dito, depart from me, you workers of lawlessness. Sa ibang Bible nga, mas matindi pa, sabi, you evildoers. Sabi ng Panginoon, I never knew you. Hindi ko kayo kailanman kilala, sabi ng Panginoon. So walang relationship kasi. Walang relationship. Kaya dapat ligtas para marinig natin yung boses ng Panginoon, ma-identify kaagad natin yung tinig ng Diyos. Di ba? Dapat kabilang kasakawan ng Panginoon. Alam mo kung sino tatay mo. Tama ba? Halimbawa, ako. Kapag hinalo nyo ako sa maraming mga tatay, sa maraming mga lalaki, at sabay-sabay kaming sisigaw, o sabay-sabay kaming magsasalita, tanong, madidistinguish ba ni Japet, ni Jed, or ni Angel, o ni Naya, ni Faith, yung boses ko? Diba? Halimbawa, naka-blindfold silang apat. Tapos nakapila kami lahat ng mga kalalakihan na ganyan. Pag nagsalita yung man number 1, good morning. Salita yung, di ba, number 2, na tatay, good morning. Yung number 3, sasabihin naman niya, good morning. Yung number 4, di ba? So iba-iba yung boses. Tanong, ma-identify ba nung apat na anak ko kung sino yung tatay nila? By just hearing the voice? Yes or no? Yes. Why? Kasi meron kaming relationship. Ever since kasi na pinanganak sila, yung boses ko na naririnig nila. Yung boses na ng nanay nila, naririnig nila. Kaya kahit na ihalo nyo ako sa iba, malalaman nila, tatay ko yun. Boses pa lang eh. Di ba? Alam ko na kung sino tatay ko. Tama ba, Erica? Bawa si tatay mo, hinalo sa maraming taong ganyan. At pag nagsalita siya, tatay ko yun ah. Lalo minsan may mga, di ba, yung mga talagang makwento, yung mga magaling talagang masalita talaga. May mga, sinatry nyo ba yung gano'n? Yung sa grupo ng mga barkada nyo, kaibigan nyo, kilala mo talaga kung sino yung lagi nagsasalita, kilala mo kung sino yung talker, kung sino yung listener. May mga gano'n, di ba, sa barkada, sa grupo. Kaya magkakasama silang gano'n, alam mo, di ka talaga makasingit. May mga talagang mahilig talagang magsalita. Iba naman tahimik lang nakikinig. Iba talagang salita ng salita, kwento ng kwento. Pero, di ba, ganun yun. Kaya ma-identify mo, ay, tatay ko yun. Siya yun. Bumabangka na naman. Ganun yun, di ba? So, alam natin kagad. Kaya sabi ng Panginoon dito, I never knew you. So, kailangan save tayo. Save tayo. At ano pa? Sabi rito, and they follow me. Sumusunod sila sa akin. Yung pananampalataya na ito ay kailangan mag-manifest in obedience. Faith manifested in obedience. They follow Jesus. At tulad ng discussion natin ng mga nakaraan, di ba, hindi lang tayo believer, kundi follower of Jesus. Kasi sabi sa Bible, even the demons believe and they tremble. Di ba? So ang difference, nasaan yung difference? Nasa following. Kasi yung demons naniniwala din, but they do not follow Jesus. Right? Pero tayo ng mga Christians, we ought to follow Him. Kailangan sumunod tayo sa Kanya para makita yung difference. So ang difference ay following. The demons believe, we believe, but the difference, nasa following. Yes or no? Amen? Kasi yung mga demonyo, hindi naman sumusunod kay Jesus eh. Ang sinusunod nila si Satan. Di ba? Yung mga demons. Kaya nasa following, ang difference. At ang promise ng Panginoon, sabi niya rito, I give unto them eternal life, and they shall never perish, sabi ng Panginoon. Pero tinuturo dito, kapag nare-recognize natin yung tinig ng Panginoon, ang focus natin palagi, heavenward. Hindi yung mga boses dito sa baba. Amen? Do you get the point? Di ba? Ang lagi nating nare-recognize yung heavenward. Si Jesus, yung langit, yung heaven, yung nasa isip. We are focused on the things above. Yun yung focus po natin. Hindi yung mga bagay dito sa lupa. Kasi sabi ng Panginoon, I will give you eternal life and they will never perish. Saan yun? Heavenward, in Christ Jesus, doon sa langit. Di ba? Yun yung focus po natin, hindi yung dito, hindi yung mga bagay, pansamantala, temporary na mga bagay ng mundong ito. Hindi ito. Di ba?
No nakaraan nga may malungkot na pangyayari sa buhay ko. Nag-park lang kami dyan sa may Alphamart. Ay, ipatanggal nyo nga yung poste doon. Nag-park kami ni Ma'am Jonah sa Alphamart. Mayroon lang kaming binili. Pag-atras ko na ganon, naatrasan ko ba naman yung poste doon sa may gitna? Napansin niyo, di ba may dalawang poste roon? Yung poste na pinaglagyan ng signboard, ng sign ng parang business sign ng Alphamart, tsaka mayroong poste ng kuryente na nandun sa may gitna mismo. Napapansin niyo ba yun pag bumibili kayo dyan? Hindi kami bumibili doon, Pastor. Saan ba yun? Dito lang po sa proper, yung sa may tulay, di ba? May Alphamart dyan. Pag atras ko na ganyan, ang tinitignan kong poste, yung poste nila ng Alphamart. Maya-maya, biglang may kumalabog sa likod ko, bag! Gumanon. Sabi ko, patay. Diba? Sabi ni Ma'am Jonah sa akin, na off guard ka, no? Sabi, na off guard. Grabe, naatrasan ko po yung dala-dala ko yung sasakyan ko. Kaya tingnan niyo yung sasakyan ko ngayon. May UP doon sa likod. Pagbaba namin, pagdalaw namin kay Nanay Manding na ganyan, pagbaba ko na gano'n, nakita ko. Nung unan, magtingin ko na gano'n, ouch, sabi ko, Lord. 10,000 na naman ito. Sabi ko, 10,000, Lord. Yun yung unang sinabi ko, pero sabi ng Panginoon, it's okay anak, I will provide. Gusto lang kitang i-remind, sabi niya ganyan, huwag kang mag-focus sa temporary. Itong sasakyan mo na ito, pansamantala lang ito. Kaya ibinangga ko yan eh. Hindi, walang ganun. Hindi sinabi ni Lord John. Kaya pinaintulot ko na mabangga yan eh. Para i-remind ka that things in the world are temporary. Pansamantala lang. Hindi natin madadala doon sa langit. Amen? Di ba? At pinahintulot ng Diyos na mabangga yon para may maikwento ako ngayon. Ang hirap naman pag mundo lang ganyan, di ba? Paano ko i-uplift, paano ko i-strengthen yung sermon? At least nangyari sa akin yan para maintindihan ninyo na, si pastor talagang nangyari sa kanya, nakafocus talaga siya. Hindi ako nagalit. Gusto kong sermonan yung poste. Ba't hindi ka tumabi? Di ba? Pero niremind ako ng Panginoon na anak, it's fine, it's okay. Don't worry about the 10,000 pesos I will provide. But I just want to remind you that things in the world are temporary. Yung sasakyan na yun, maiwanan mo yan. Yung bahay mo, maiwanan mo yan. Lahat, everything that you possess in this world, you will left them behind. Amen? Iiwanan natin lahat yan. Pati degree mo, hindi mo madadala sa Panginoon. Pagharap mo doon sa langit na ganyan, tatanungin ba ng Lord, anong degree natapos mo? Lord, nasa 3rd degree na ako. Hindi yun. Isa lang tanong, do you have Jesus in your heart? Yan lang yung tanong. Ang sabi sa akin ng Panginoon, gusto lang kitang i-remind, anak. Di ba? Ang bagay na yan, temporary lang. Di mo yan madadala. Okay, Lord. Thank you. Sabi kong gano'n sa Panginoon. Kaya ano sabi? Let us focus on the things above. Amen? Focus tayo doon. Kung walang bagoong, okay lang. Kung walang pagkain, fasting. Di ba? Kung walang kuryente, it's fine. Di ba? Walang electric fan, okay lang. Walang aircon, okay lang. Walang bigas, okay lang. Amen? Mamaya, mayroon na naman. God will provide. Amen ba? Pero hindi yun yung focus natin. Amen ba? Ang focus natin palagi ay ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi rito, pinakahuli, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Learn to listen. Sa magtatagumpay, ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nasa halamanan ng Diyos. Para maintindihan nyo lalo, gusto ko lang sabihin ito. Kung hindi tayo marunong makinig sa Diyos, maliligaw tayo. Sabi mo sa katabi mo, maliligaw ka. Pag di ka marunong makinig sa Kanya. Kaya kailangan lagi tayo nakikinig. Kaya nga mayroong tinatawag na the lost sheep. Alam niyo ba yung lost sheep? Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng lost sheep. Ano yan, pastor? Bato? Hindi ho yan bato. Itong lost sheep na ito, ito kasing mga tupa na ito yung mga tawag natin, the dumbest animal in the world. Huwag nyo na pong ipapatagalog sa akin. Kasi pangit sa Tagalog yun eh. English na yan. English na lang. The dumbest animal
in the world. Pinaganda lang namin yan the most peculiar animals, para mas cute pakinggan. Diba? Pero ang Tagalog pa rin nun, wag na. Diba? Sabihin na natin, special. Special itong mga na to, itong mga hayop na yan, no? Sunod lang ng sunod yan, kain lang ng kain na ganyan. Diba? Di niya alam, meron na palang bangin doon sa harapan niya. Pero tuloy lang siya ng lakad hanggang sa mahulog na siya. Ganon sila. By nature, ang mga sheep, ang mga tupa, ganon sila. Ngayon, pag na-lost sheep ka, pag naligaw ka, ganito ang mangyayari sa'yo. Yung wool mo, tawag kasi dyan wool, hindi hair. Ang tawag dyan wool. Sabi nyo nga, wool. Yung wool na yan, kakapal ng kakapal over the months, over the years. Diba? Kasi naligaw ka na Ang mga tupa kasi, sinishare ho yan, ginugupitan po yan regularly. Para yung kanilang mga wool, hindi po sila kumapal lang gusto, hindi sila mabigatan. Ngayon, kung na-loose sheep ka, halimbawa, 100 yung tupa, nahiwalay yung isa, hindi napansin nung pastol, nahiwalay, naligaw, ganito mangyayari sa kanya. Mapalad kapag hindi ka kinain ng mga mababangis na hayop. Okay? Pero mamamatay ka pa rin eventually. Alam niyo kung bakit? Kasi pag ganito na, yung second picture, ito na yan. Di ba? Nasaan na yung paa niya? Kapag ganyan na kakapal yung wool mo, hindi ka na makakalakad niyan. Sa sobrang bigat. At pag hindi ka na makalakad, hindi ka na rin makakakain. Yung kanyang bibig, hindi na rin po niya maibaba na ganon, dahil sa sobrang kapal na nung wool dito sa batok po niya. Hindi na po niya may baba. Hindi na siya makakakain. So eventually, the sheep dies. Mamamatay siya. Di ba? Napakagandang picture na kapag tayo po'y nahiwalay sa Panginoon, mamamatay po tayo. Mawawala po tayo. Kasi hindi natin kakayanin na mag-isa. Kaya nga sa Bible, merong story ng di ba? Leaving the 99. Nabasa nyo na ba yon? Yung nawawalang tupa, iiwanan yung 99, hahanapin yung isa na nawawala. Alam niyo kung bakit kailangan hanapin? Kasi ang mga tupa, hindi po sila marunong umuwi mag-isa. Hindi katulad ng pusa. May tinapon akong pusa one time. Ba't nandito na naman to? Nakabalik. Di ba? Yung tupa, pag naligaw yun, hindi na niya alam kung paano uuwi. Hinahanap niya yung 99, wala na, mag-isa na lang niya. Wala na. Kahit naiyak siya ng iyak doon, naligaw na siya, wala na. Kaya nga, di ba, yung picture, yung story of leaving the 99, ang gagawin ng pastol, iiwanan niya yung 99, dadalhin doon sa sheepfold, remember? Di ba? Tapos, pupuntahan niya, hanapin niya yung isang nawawala para ibalik doon sa kawan. Nakukuha yung nagigets nyo? At yun, ganun na ganun tayo. Hindi ba? Minsan, hindi lang tayo tupa Hindi lang tayo nawawalang tupa. Minsan tayo yung nagwawalang tupa. At minsan hindi lang tayo basta tupa. Minsan tupak din. Pero hinahanap pa rin tayo ng Diyos, right? Amen? Kasi mahal niya tayo Kasi pag di ka natagpuan, this will happen to you. Kakapal ng kakapal yung burdens mo sa buhay hanggang sa hindi ka na makabalik sa Panginoon, hanggang sa tuluyan ka ng malayo at mawala sa Kanya. Do you get the point? Kaya napaka-importante na dapat matagpuan tayo. Kaya nga dapat nakikinig ka. Yung mga tupa, yung mga lost sheep na ganito ayon sa pag-aaral, sila yung hindi nakikinig. Hindi nila pinapakinggan yung boses ng kanilang shepherd. Tinatawag na sila ng shepherd, pero sila panay pa rin ang kain na ganyan. Mamaya, wala na siyang kasama, mag-isa na lang niya natira. O naiwan. You see? Kaya nga wag na wag tayong lalayo sa kawan. Kasi masisira yung buhay po natin. Kaya nga yung shepherd, meron siyang rod tsaka staff Ang purpose niyan, pag naligaw, di ba? Pag nakita, nandun malay, pinapalo yan para sumamalot din sa kawan. Kaya meron siyang staff, yung merong parang candy cane doon sa dulo na ganyan. Pag nalaglag doon sa bangin, kinakalawit po ng shepherd yun. Para ibalik doon sa kawan. Balik ka dito, di ba? You're not supposed to be there. Kailangan nandito ka kasama ng kawan. Kasi pag malayo ka sa kawan, very dangerous. Pwedeng mapahamak, pwede pong mamatay. Kaya wag tayong lalayo sa Panginoon. Kasi apart from God, we can do nothing. Di ba? Hindi natin kaya kapag wala ang ating Panginoon. So again, mga kapatid, let us quiet your mind, let us connect your heart, to let us recognize the voice of God.
Isip, tahimik. Focus on God. Recognize the voice of God. At meron pa sabi rito, connect your heart. I-connecta natin yung puso natin sa Panginoon. Hindi ko sinasabing follow your heart, ha? Ang sabi rito, connect your heart. Kanino? Kay Lord. Di ba? Ulitin ko, hindi ko sinabing follow your heart. Wala pong command sa Bible na gano'n. Kasi ang sabi ng Jeremiah, chapter 17, verse 9, dagdag ko lang, ang sabi ng verse na yon, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Hindi natin dapat sinusunod yung puso natin. Lalo na mga kabataan, do not follow your heart. Ano pa lang sabi ng Biblia? Follow me, sabi ni Jesus. Amen? Baka sinasabi ninyo, follow your heart, follow your heart. Kung saan ka masaya, doon ka. Hoy! Mali yung kumanda, mali yung payo na yun. Do not follow your heart, follow God. Follow me, Jesus said. Delikado pag sinunod natin yung puso natin. At tingnan nyo, yung mga sumunod sa puso nila, pahamak na. Yung iba, nabuntis na. Yung iba, nasira na ang pamilya. Yung iba, hindi nakatapos ng pag-aaral. Kasi follow your heart eh. Do not follow your heart. Because the heart is deceitful above all things. Mandaraya ang puso. Mandaraya. Okay? Kaya mag-iingat tayo dyan. Sabi ng Lord, follow me. Follow me. Si Lord ang sundin po natin, wag yung puso natin. So recognize the voice of the Lord. Maraming mga boses, pero sana ang prayer ko, marinig natin yung boses ng ating Panginoon. Para hindi tayo mapahamak. Amen ba? Sige po, let's pray. Tayo pong lahat ay tumayo na. At tayo po yung manalangin. Yumuko po tayong lahat, pumikit, at tayo po ay, dito na lang. Tayo po ay mag-pray. Pagbulay-bulayan po natin sa umaga pong ito, yung salita ng ating Panginoon na narinig. Quiet your mind, connect your heart, recognize the voice of the Lord. Panginoon, kami po'y sumusuko sa iyo sa oras na ito. Una sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na kami po ay kabilang sa inyo pong kawan, Panginoon. Katulad po ng sinabi ni David, the Lord is my shepherd. Si Yahweh ang aming pastol, ang Diyos ang aming pastol. At kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, that we belong to the family of God. Kami po'y kabilang sa kawan, Panginoon. Kami po ay ligtas. Kami po'y meron pong buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Panginoon, sa kaligtasan ninyo nga pong ipinagkaloob, Panginoon, sa amin. At sa mga panahon na ito, patuloy po kaming dinadaya ng kaaway, Panginoon. All his lies, oppressions, and deceptions, Panginoon, ay ginagamit niya upang kami po'y malayo, Panginoon, sa iyo. But we pray in the name of Jesus that you protect us, O God. Ingatan po ninyo, Panginoon, ang kawan sa lugar na ito. Ang to God be the glory, hindi lamang po ang main church, kundi kasama, Panginoon, yung 28 na mga churches ng to God be the glory, Panginoon. I pray that you protect us, O God, against our foes, against our enemy, against demonic attacks. Lord, please protect this sheepfold, O God. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, man sa amin ay madaya at malayo, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging sensitive sa inyo pong tinig, Panginoon. Napakaingay ng mundong ito. Napakaingay ng isip at puso namin, Panginoon. Sometimes our hearts and minds are preoccupied by the things of the world. At minsan napakahirap mag-concentrate. Minsan napakahirap marinig, Panginoon, yung tinig po ninyo. Dahil sobrang busy ng utak po namin kaiisip ng napakarami po mga bagay because of our worries and fears and unbeliefs, O God. Minsan nahahadlangan yung amin pong moment with you. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko, tulungan mo kami to focus on you, Father. Ikaw lang, Panginoon, na maging focus namin. Kung meron man po mga tinig, Panginoon, na nagpumilit, Panginoon Diyos, na ilayo kami sa iyo, Lord, in the name of Jesus, we rebuke them. Yun po mga demonic voices and spirits, Lord, na pilit na dinidisip po kami, we rebuke them in the name of Jesus. We cast them out in Jesus' name. Lord, ingatan mo, Panginoon, ng church na ito, na yung boses nyo lamang, Panginoon, ang marinig po namin. And help us, Lord, to focus on the things above. Hindi po sa mga bagay ng mundong ito, Panginoon. Hindi po sa mga material na bagay ng daigdig na ito. Because those things are temporary. Mawawala ang lahat ng ito, Panginoon.
Hindi po namin ito madadala sa langit. Pero yung amin pong relasyon, Panginoon, sa iyo, yung amin pong intimacy with you, Lord, ito po yung amin pong madadala, Panginoon. Kaya nga, tulungan mo kami na ito po yung amin pong pagyamanin, Panginoon. Patuloy po kami magpakalapit sa iyo sa panahon na ito at huwag po kaming padadaya, Panginoon, sa mga tinig na naririnig po namin sa mundong ito. Napakarami po mga tinig. Sana, Panginoon, tulungan mo kami na ma-distinguish, Panginoon, kung kanino po yung tinig, yung boses na nanggagaling sa iyo. That your voice is gentle and loving. Lord, open our eyes para makita yon, Panginoon. Open our ears para marinig yung boses na yon, Panginoon. The tender, gentle voice of the Lord. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo ang church na ito. At sa umaga pong ito, Panginoon, nihiling ko rin, siyasatin mo ang aming puso. As we come and join dito po sa communion na ito, Panginoon, Lord, dalangin ko, remind niyo po kami ulit. Kung meron man po mga nakakarinig dito ng mga boses ng panghihina, boses ng discouragement, Panginoon, yung mga boses ng pandalamig, allow this communion, O God, to remind us, Lord, na si Jesus hindi po sumuko. Hindi niya pinakinggan yung mga tinig na nagsasabi. And even Peter, sinabihan siya, Panginoon, na hindi niya kailangang mapako sa krus, hindi niya kailangang mamatay. But you rebuke Peter, Panginoon. Kasi kailangan mo talagang mamatay doon sa krus. May mga tao na umalipusta sa Kanya. May mga tao na nanira kay Jesus, Panginoon. Minura, pinahirapan, binugbog, yung tinig ng pasakit, ng hirap, pwede siyang sumuko. Meron siyang choice na sumuko ng time na yon. At pabayaan na lang kami na mapahamak sa impyerno. Pero hindi niya yun ginawa. Hindi niya yun ginawa. Because He listened to your voice, Father. Yun pong boses ng pagmamahal. Yung boses ng pagliligtas. Yung boses ng pagpapatawad. Yun yung nasa puso ng Panginoong Jesus ng mga panahon na yon. Kaya hindi siya sumuko. Kaya as we come and partake, Lord, sa communion na ito, paalalahanan niyo rin po kami. Kung meron man, Panginoon, sa mga kapatid ko ngayon dito sa aming kalagitnaan, na nag-struggle sa kanyang spiritual life, na napapagod, Panginoon, at meron mga mabibigat na pagsubok, Panginoon, mangusap ka sa kanya. Kausapin mo siya sa oras na ito. Lingapin mo siya. Palakasin mo siya sa oras na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pagsali sa banal na hapunan na ito. Kung si Jesus hindi sumuko, sana ganun din po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami to finish well and to finish strong. Salamat po, Ama. Pagpalain mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami man ay nagkasala sa iyo. Linisin mo ang aming puso, Panginoon. At gawin niyo po kaming karapat-dapat. Nagpapasalamat po kami sa tinapay na ito, Panginoon, na simbolo na inyo pong katawan na nabayubay doon sa krus. Hinihiling ko na pagpalain mo ito, linisin mo ito, Panginoon, at sa oras na kainin po namin ito, manariwa sa aming puso ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa mo, Panginoon, para sa amin. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga inumin na ito, na simbolo ng inyo pong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na inamin po namin ito, manariwa din sa puso namin ang pagpapatawad, ang pagliligtas, ang paglilinis na ginawa mo, Panginoon, para sa amin. At kami po'y patuloy na ma-encourage, Panginoon, mapalakas na patuloy na maglingkod sa iyo. At tapusin ang takbuhin na ito na nasa amin pong harapan. The Christian life, itong Christian journey na ito, Panginoon, na nasa amin pong harapan. Marami pong salamat. Pagpalain niyo rin po ang bawat isa na sasali ngayong umaga dito po sa communion na ito. Salamat po. Purihin ka. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.